May mga sandali sa buhay na ang pera ay hindi lumalayo dahil ikaw ay nabibigo, kundi dahil may mas malalim na paghahandang nagaganap. Pisces, marahil ay mas ramdam mo ito kaysa kaninuman, tahimik na nagtatrabaho, bukas palad na nagbibigay, patuloy na nagtitiwala kahit parang walang bumabalik. Naitanong mo na rin sa sarili mo kung nagkamali ka ba sa pagiging matiisin, kung ang kabutihan mo ba ay naging kapalit ng mga oportunidad na para sana sayo. Pero paano kung ang pag-aantala ay hindi pagtanggi? Paano kung may isang tahimik na ritual ang universo na unti-unting nabubuo sa paligid mo, inaayos ang iyong enerhiya para sa isang biyayang darating lamang kapag handa ka nang tanggapin ito, walang takot, walang kapalit na pagkawala, at walang pagsisisi. Madalas ilarawan ng Pisces bilang banayad, emosyonal, at may malakas na intuisyon, ngunit ang hindi napapansin ng marami ay ang tahimik na lakas sa likod ng lambing na yon. Taglay mo ang pag-asa kahit sinusubok na ng mga pangyayari ang iyong pananampalataya. Nagbibigay ka kahit nagdadalawang isip ang iba, at patuloy kang nagtitiwala kahit tila nadedelay ang mga resulta. Para sa'yo, ang pera ay hindi kailanman basta numero lamang, ito ay tungkol sa seguridad, kapayapaan, at kakayahang alagaan ang mga taong mahal mo. Ngunit may mga sandali ring parang laging kulang ng kaunti ang pinansyal na katatagan, na tila may hindi nakikitang puwersang pumipigil dito. Ang mensaheng ito ay hindi nangangakong bigla ang yaman, kundi naglalantad ng mas malalim na katotohanan. Ang universo ay hindi kumikilos ng basta-basta, at ganoon din ang iyong paglalakbay. Ang pakiramdam na pagkaantala ay paghahanda pala. Ang inakalang pagkawala ay pag-aayos ng tamang direksyon. At ngayon, may isang tahimik na pagbabago na nagaganap, isang pagbabagong direktang nakikipag-usap sa iyong enerhiya, sa iyong pagtitiyaga, at sa iyong kahandaan na tumanggap. Yan itahimik din ay pakikibaka ng Pisces at pera. Bihirang magsalita ang Pisces tungkol sa mga problemang pinansyal, hindi dahil hindi ito totoo, kundi dahil natutunan mong pasanin ang bigat ng tahimik. Habang ang iba ay nagrereklamo, ikaw ay nagtitiis. Habang ang iba ay humihingi ng tulong, sinasabi mo sa sarili mong maghintay pa ng kaunti. May malalim kang paniniwala na sa huli, maaayos din ang lahat, kahit manipis na ang ebidensyang nagsasabing ganoon nga ang mangyayari. Ang pananampalatayang ito ang nagpanatili sa iyo, ngunit siya ring nagbigay ng mas mabigat na dalahin sa iyong paglalakbay. Madalas mong maramdaman na mas marami kang ibinibigay kaysa sa natatanggap. Suporta, oras, lakas, kahit pera, minsan pa nga sa mga taong hindi kailanman naunawaan kung gaano ito kamahal para sa iyo. Hindi mo ito ginagawa para sa pagkilala. Ginagawa mo ito dahil ang puso mo ay hindi marunong magsara. Ngunit sa bawat pagbibigay, may mga sandaling napapatanong ka kung bakit tila dumadaloy ng madali ang kasaganaan sa iba, ngunit parang humihinto muna bago makarating sa'yo. May mga pagkakataong halos dumating na ang oportunidad, ngunit biglang nawawala sa huling sandali. Mga planong puno ng pag-asa na biglang natigil. Kita na dapat sana'y lumalago, ngunit nananatiling sapat lang. At sa mga tahimik na sandaling iyon, sa kalaliman ng gabi o sa mahahabang pahinga ng araw, natanong mo ang sarili mo, mali ba ang landas na pinili ko? Masyado ba akong nagtitiwala? Itinakda ba akong maghirap ng mas matagal kaysa sa iba? Mas lalong nagiging mabigat ito dahil malalim ang pakiramdam ng Pisces. Ang stress sa pera ay hindi lang nananatili sa ibabaw, sumisiksik ito sa iyong emosyon, sa iyong kumpiyansa, sa iyong pakiramdam ng seguridad. Maaari kang nakangiti sa labas habang tahimik na binibilang ang mga gastusin, nag-aalala sa katatagan, o nagtatanong kung hanggang kailan dapat ang pagtitiyaga. Ngunit kahit ganoon, patuloy kang umuusad. Mabagal man. Tuloy-tuloy. Walang drama. Ang tahimik na pakikibakang ito ay hindi kailanman naging parusa. Isa itong proseso. Ang enerhiya ng Pisces ay lumalago sa pamamagitan ng karanasan, hindi sa mga shortcut. Bawat pagkaantala ay pinatibay ang iyong intuisyon. Bawat kabiguan ay nagturo ng mas malalim na pag-unawa. Bawat sandali ng kawalan ng katiyakan ay humubog sa iyong relasyon sa pera, hindi bilang isang bagay na hinahabol, kundi isang bagay na inaayon sa sarili. Tinuturuan kang tumanggap ng walang guilt. Tumanggap ng kasaganaan ng walang takot. At kilalanin na ang iyong halaga ay hindi kailanman nasukat sa paghihirap. Ang pakiramdam na tila hindi ka napapansin ay paghahanda pala, para sa isang anyo ng pinansyal na biyayang kaayon ng iyong kaluluwa. Hindi maingay. Hindi pa dalos-dalos. Kundi pang matagalan at malalim na nagbibigay ng kapanatagan. Bakit ikaw muna, Ben, sinubok ng universo?
Bago dumating ang kasaganahan sa anyong tunay na nagtatagal, madalas munang sinusubok ng universo ang pusong hahawak nito. Pisces, ang mga pagsubok mo ay hindi kailanman tungkol sa kung gaano karami ang kaya mong tiisin, kundi kung gaano kalalim ang kaya mong maunawaan tungkol sa iyong sarili. Ang pagkaantala ng pera ay hindi para sirain ka, kundi para ituro sa iyo ang isang mahalagang aral tungkol sa halaga, ang sarili mong halaga. Maaaring napansin mo na ang mga shortcut ay hindi kailanman umubra sa iyo. Ang mga oportunidad na mukhang madali o mabilis ay kadalasang may mali ang pakiramdam, hindi matatag, o bigla na lang nawawala. Hindi ito malas. Ito ay proteksyon. Alam ng universo na ang kayamanang nakuha ng hindi nakaayon sa iyo ay mauubos ka sa emosyon, iiwan kang balisa imbes na panatag. Kaya inalis nito ang mga landas na hindi tugma sa iyong enerhiya, kahit pamukhang kaakit-akit ang mga yon. Sa panahong ito, hinilingan kang manatili sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Magtiwala kahit walang patunay. Magpatuloy sa paniniwala kahit tila hindi nakikita ang pag-usad. Ang mga sandaling ito ang humubog sa iyong intuisyon. Tinuruan kang maramdaman kung ano ang tama, hindi lang kung ano ang mukhang kumikita. Habang ang iba ay natututo sa pamamagitan ng pagkakaroon at pagkawala, ikaw ay natuto sa pagtitiyaga at pagmamasid. May isa pang gustong malaman ng universo, maniniwala ka pa rin ba sa sarili mo kahit walang panlabas na pagpapatunay? Magpapatuloy ka ba kahit walang palakpak, walang katiyakan, at walang agarang gantimpala? At ginawa mo. Tahimik. Madalas may pagdududa pero hindi kailanman tuluyang sumuko. Hinulma ng panahong ito ang relasyon mo sa pera. Nagsimula mo itong makita hindi bilang kaligtasan kundi bilang suporta. Hindi bilang identidad kundi bilang kasangkapan. Natutunan mong mas mahalaga ang kapayapaan kaysa presyon at mas mahalaga ang katatagan kaysa katayuan. Ang mga aral na ito ay hindi pagkaantala, mga pundasyon ito. Ngayon, unti-unti nang lumalambot ang yugto ng pagsubok. Ang resistensyang dati mong nararamdaman ay nagsisimulang matunaw. Hindi ibig sabihin nito na bigla na lang magbabago ang lahat, ngunit nangangahulugan itong nagbabago na ang enerhiya sa paligid mo. Ang dati kailangan ng puwersa ay mangangailangan na lamang ng pag-aayon. Hindi na tinatanong ng universo, kaya mo bang mabuhay nang wala ito? Ngayon ang tanong ay, handa ka na bang tumanggap nito nang walang takot? At Pisces, ang sagot ay unti-unti nang nagiging. Enerhiya ng ritual ag pera de nakapalibot ag Pisces. Ang Pisces ay hindi humihila ng pera sa pamamagitan ng puwersa o pakikipagkumpetensya. Iba ang galaw ng iyong enerhiya. Ang pumapalibot sa iyo ngayon ay hindi isang ritual ng pagkilos, kundi isang ritual ng pag-aayon, unti-unting nabubuo, tahimik, walang ingay, at walang palabas. Kaya marahil hindi mo ito agad napansin. Ang enerhiya ng ritual ay hindi nag-aanunsyo ng pagdating nito. Ito ay dumarating sa katahimikan. Para sa Pisces, ang pera ay tumutugon muna sa intensyon bago sa pagsisikap. Kapag magulo ang iyong panloob na mundo, nagiging hindi matatag ang mga usaping pinansyal. Kapag ang damdamin mo ay nabibigatan ng takot o pagdududa, nag-aalinlangan ang mga oportunidad. Ngunit kapag ang enerhiya mo ay nagiging kalmado, mapagkakatiwalaan, at malinaw, doon nagsisimulang magbago ang daloy. Ito ang ritual na iyong pinapasok ngayon, hindi kandila o binibigkas na salita, kundi isang malalim na kasunduan sa loob mo kasama ang kasaganahan. Maaaring may napansin kang banayad na pagbabago kamakailan. Isang katahimikan kung saan dati may kaba. Isang pakiramdam na maaayos din ang lahat na hindi napilit. Hindi ito imahinasyon. Ito ay pag-aayon. Ang ritual ay gumagalaw kapag tumigil ka sa paghahabol at nagsimulang magpahintulot. Kapag binitiwan mo ang pagnanais na kontrolin ang oras at sa halip ay magtiwala sa iyong intuisyon na gagabay sa bawat hakbang. Banayad kumilos ang universo para sa Pisces. Naglalagay ito ng mga senyales sa iyong daraanan, hindi mga utos. Isang pag-uusap na nagbibigay ng ideya. Isang sandali ng pahinga na nagpapalinaw ng isipan. Isang hindi inaasahang paghinto na inililihis ka palayo sa pagkawala. Ang mga sandaling ito ay hindi basta-basta, bahagi sila ng ritual. Bawat isa ay unti-unting binabago ang relasyon mo sa pera, mula sa tensyon patungo sa pagtitiwala. Pinoprotektahan ka rin ng enerhiyang ito. Hindi lahat ng oportunidad ay darating sa iyo at sinasadya yon. Ang nakalaan para sa iyo ay mararamdaman mong kalmado, hindi minamadali. Matatag, hindi nakakaubos. Kapaki-pakinabang, hindi mapangangkin.
Sinasala ng ritual ang mga bagay na maaaring makabigat sa iyong espiritu, at pinapadaan lamang ang sumusuporta sa iyong kapakanan. Hindi ka hinihilingang magsagawa ng anuman. Ang hinihiling lang sa iyo ay manatiling mulat. Makinig sa iyong intuwisyon nang hindi ito binabaliwala. Igalang ang pangangailangan mo ng kapayapaan gaya ng pagnanais mo ng kasaganaan. Kapag nagkaisa ang dalawang ito, ang pera ay hindi na nagmumukhang malayo, nagiging natural na ito. Ganito dumarating ang mga biyaya para sa Pisces. Hindi biglaan. Hindi maingay. Kundi sa paraang unti-unting umuukit sa iyong buhay at nananatili. Aktibo na ang ritual. Ang kailangan na lamang ngayon ay ang iyong kahandaang magtiwala sa katahimikang nakapalibot sa iyo. Elid senyales na papalapit na ibane ni biyaya ay pera. Bago tuluyang dumating ang mga pagpapalang pinansyal, kadalasang dumaraan ang Pisces sa mga banayad na pagbabago kaysa sa mga biglaang pangyayari. Ang mga senyales na ito ay hindi laging anyo ng agarang pera o lantad na tagumpay. Sa halip, lumilitaw sila bilang mga pagbabago sa loob mo, mga tahimik na pahiwatig na ang iyong enerhiya ay umaayon na sa kasaganahan. Isa sa mga unang senyales ay ang emosyonal na katahimikan. Ang mga sitwasyong dati agad nagdudulot ng kaba tungkol sa pera ay nagsisimulang mawalan ng kapangyarihan sa iyo. Maaaring alam mo pa rin ang iyong mga responsibilidad, ngunit lumalambot na ang palagiang takot. Ang katahimikang ito ay hindi pagtanggi, ito ay kahandaan. Kapag humuhupa ang panik, napapalitan ito ng linaw, at ang linaw ang nagbubukas ng mga landas na dati hinaharangan ng takot. Isa pang senyales ay ang pagbabago sa paraan ng pag-isip mo tungkol sa pera. Mapapansin mong hindi ka na ganoon kaabala sa kakulangan. Unti-unting lumilipat ang isip mo mula sa paano ako mabubuhay, patungo sa ano ang tama para sa akin ngayon. Mahalaga ang pagbabagong ito. Lumilikha ng realidad ang Pisces sa pamamagitan ng damdamin at paniniwala, at kapag naging mas banayad ang panloob mong usapan, tumutugon din ang panlabas na mundo. Maaari ka ring makaranas ng hindi inaasahang tulong. Hindi laging malalaking halaga, kundi eksaktong-sakto sa oras. Isang bayaring mas madaling naayos kaysa inaasahan. Suportang dumating kahit hindi mo hiniling. Isang ideyang biglang naging praktikal imbes na malabo. Ang mga sandaling ito ay mga kumpirmasyon, hindi mga pagkakataon lamang. Bigyang pansin ang iyong intuwisyon sa panahong ito. Maaari kang makaramdam ng paghatak patungo sa ilang desisyon o paglayo sa iba kahit walang malinaw na lohikal na paliwanag. Magtiwala sa damdaming ito. Nakikipag-usap ang universo sa Pisces sa pamamagitan ng pakiramdam, hindi puwersa. Ang nagbibigay ng kapayapaan ang kadalasang humahantong sa katatagan. Isa pang mahalagang senyales ay ang pagbitaw. Maaaring mapansin mong nawawala na ang sama ng loob sa mga taong tila umunlad habang ikaw ay naghihintay. Ang pagbitaw na ito ay makapangyarihan. Ipinapahiwatig nito na ang enerhiya mo ay hindi na nakatali sa paghahambing. Kapag nawawala ang paghahambing, nagkakaroon ng espasyo para pumasok ang sarili mong mga biyaya. Sa huli, maaari mong maramdaman ang tahimik na kumpiyansa na muling bumabalik. Hindi maingay na ambisyon, kundi isang matatag na paniniwalang ang mga bagay ay unti-unti nang pumapanig sa iyo. Ang kumpiyansang ito ay hindi nangangailangan ng patunay, umiiral ito dahil nagsimula na ang pag-aayon. Ang mga senyales na ito ay banayad, ngunit totoo. Ipinapakita nilang ang pera ay hindi na isang bagay na hinahabol mo, kundi isang bagay na dahan-dahang naghahanap ng daan papunta sa iyo, sa paraang iginagalang ang lalim ng iyong damdamin at pinangangalagaan ang iyong kapayapaan. Iyan bene dapat gawin, iden bene dapat iwasan ngayon. Habang unti-unting nagbubukas ang pagbabagong pinansyal na ito, ang Pisces ay hindi hinihikayat na kumilos ng mabilis o pabigla-bigla. Sa katunayan, ang pinakamahalagang gabay sa ngayon ay banayad. Ang pipiliin mong protektahan ay mas magiging mahalaga kaysa sa mga susubukan mong habulin. Sensitibo ang iyong enerhiya, at sa mga panahong ito ng pag-aayon, mas madali nitong nasisipsip ang parehong suporta at pagdududa. Ang una mong dapat gawin ay magtiwala sa iyong intuwisyon nang hindi ito minamadaling ipaliwanag. Kapag may bagay na hindi tama ang pakiramdam, umatras muna, kahit pamukhang maganda ito sa unang tingin. Ang iyong intuwisyon ay hinasa ng mga taon ng karanasan, at ngayon ay mas kinikilala na nito ang katatagan kaysa sa panandaliang saya. Piliin ang nagbibigay ng katahimikan, balanse, at paggalang sa iyong oras at damdamin. Bigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na bumagal. Ang pahinga ay hindi pag-iwas, ito ay paghahanda.
Kapag naglaan ka ng espasyo sa iyong buhay, natural na pumapasok ang linaw. Maraming Pisces ang nakakatanggap ng pinakamagagandang ideya tungkol sa pera hindi kapag pinipilit ang sarili, kundi kapag nagpapahinga, nagmumuni-muni, o gumagawa ng mga malikhaing bagay. Kasing halaga rin ang dapat gawin ang dapat iwasan. Iwasang ibahagi ang iyong mga plano sa mga taong agad tumutugon ng pagdududa o negatibidad. Hindi kailangang maunawaan ng lahat ang proseso mo. Iprotektahan ang iyong bisyon hanggang ito ay maging matibay. Iwasan din ang paghahambing ng bilis mo sa bilis ng iba. Magkakaiba ang pagkakabuo ng kanilang mga landas. Ang paghahambing ay sumisira sa pag-aayon at inililihis ka mula sa sarili mong direksyon. Maging mapagmatsyag sa emosyonal na paggastos. Minsan, ginagamit ng Pisces ang pera para mapawi ang stress o guilt. Huminto muna bago gumawa ng desisyong pinansyal at itanong sa sarili kung ito ba ay magdadala ng kapayapaan o panandaliang aliw lamang. Ang pagpili ng kapayapaan ang magtuturo sa iyo patungo sa pangmatagalang katatagan. Higit sa lahat, iwasan ang pagsisi sa sarili. Ang mga pagkaantala ay hindi kabiguan. Mga aral ang mga ito na humubog sa iyong discernment at lakas. Hindi ka nahuhuli, ikaw ay nakaayon. Ang yugtong ito ay humihingi ng pagtitiyaga na may kamalayan. Tahimik na kumpiyansa imbes na pagmamadali. Kapag iginalang mo ang iyong emosyonal na pangangailangan habang pinapangalagaan ang iyong mga hangganang pinansyal, pinapayagan mong dumating ang mga biyaya ng walang sagabal. Tumutugon ang universo sa konsistensi, at sa ngayon, ang iyong kalmadong presensya ang pinakamalakas mong paanyaya sa kasaganahan. Yan ikwento ng biyaya, isang tanawin ng kapayapaang pinansyal. Isipin mo ang isang sandali sa iyong nalalapit na hinaharap kung saan ang pera ay hindi na bumibigat sa iyong dibdib. Ang walang tigil na pagkwenta sa isip ay unti-unting humuhupa. Ang tensyon sa iyong katawan ay lumuluwag. Nagigising ka nang wala na ang pamilyar na bigat ng pag-aalala sa pananalapi na dati humuhubog sa bawat isipin mo. Para sa Pisces, ang pagbabagong ito ay hindi dumarating bilang biglaang kasaganaan, kundi bilang isang bagay na mas mahalaga, kapayapaan. Sa tanawing ito, ang katatagan ang nagiging bago mong normal. Ang mga bayarin ay inaasikaso ng kalmado, hindi na puno ng kaba. Ang mga desisyon ay ginagawa ng may linaw, hindi takot. Hindi mo na nararamdamang kailangan mong tanggapin ang mga sitwasyong emosyonal kang inuubos para lamang makaramdam ng seguridad. Sa halip, ang pera ay sumusuporta na sa iyong buhay, hindi ka na nito kinokontrol. Ito ang anyo ng kasaganahang nakalaan para sa iyo. Napapansin mo ring nagbabago ang iyong kapaligiran kasabay ng pagbabago ng iyong panloob na mundo. Ang mga usapan tungkol sa pera ay nagiging mas magaan. Lumilitaw ang mga oportunidad na umaayon sa iyong mga pinahahalagahan imbes na sinusubok ang mga ito. Umaakit ka ng mga sitwasyong gumagalang sa iyong emosyonal na hangganan. Ang dating tila malayo ay nagiging natural na, halos inaasahan na. Ibinabalik din ng biyayang ito ang iyong kumpiyansa sa sarili. Muli kang nagtitiwala sa sarili mo, hindi dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil natutunan mong harapin ang kawalan ng katiyakan nang hindi nawawala ang sarili mo. Ang relasyon mo sa pera ay nagiging mas malusog, nakaugat sa paggalang sa sarili, hindi sa simpleng pag-survive. Maaaring mapansin mong muli kang nagbibigay, ngunit sa pagkakataong ito, mula sa kasaganahan, hindi sakripisyo. Mula sa pagpili, hindi obligasyon. At mahalaga ang kaibahang ito. Pinapanatili nitong masaya ang pagbibigay, imbes na nakakapagod. Ang tanawing ito ay hindi pantasya. Isa itong paunang sulyap sa kung ano ang nalilikha ng pag-aayon kapag nagtagpo ang pagtitiyaga at kahandaan. Hindi minamadali ng universo ang Pisces patungo sa kasaganaan, marahan ka nitong ginagabayan, tinitiyak na kapag dumating ito, mananatili. Ito ang biyayang tahimik na nabubuo, malalim na lumulugar sa buhay, at nagdadala ng pangmatagalang kapayapaan. At mas malapit ka rito kaysa sa inaakala mo. Pisces, kung umabot ka sa bahaging ito ng mensahe, alamin mong hindi ito nagkataon lamang. Itinakda ang iyong enerhiya na marinig ito ngayon, hindi para magmadali ka, hindi para i-pressure ka, kundi para ipaalala sa iyo ang isang mahalagang katotohanan. Hindi ka kailanman nakalimutan. Hindi ka kailanman napag-iwanan. Ikaw ay inihahanda. Ang paglalakbay mo sa pera ang humubog sa iyo bilang isang taong may malalim na pag-unawa sa balanse, pasasalamat, at emosyonal na kamalayan. Bihira ang mga katangiang ito at napakahalaga. Hindi ibinibigay ng universo ang kasaganahan sa mga pabaya. Ibinibigay ito sa mga pusong marunong humawak nito nang hindi nawawala ang sarili.
Iyan ang taong ikaw ay nagiging. Mula sa sandaling ito, pahintulutan mo ang sarili mong maniwala muli, hindi sa biglaang himala, kundi sa tuloy-tuloy na pagbuti. Sa kalmadong pag-usad. Sa suportang dumarating sa tamang oras. Bitawan mo ang ideyang ang paghihirap ang sukatan ng iyong halaga. Hindi kailanman iyon ang nagtakda sa'yo. Ibulong mo ito ng tahimik sa iyong sarili. Ako ay nakaayon sa katatagan. Bukas ako sa pagtanggap. Pinagkakatiwalaan ko ang aking landas. Hindi mo kailangang pilitin ang isang bagay na papalapit na sayo. Manatiling naririto sa kasalukuyan. Maging banayad sa sarili. Hayaan mong ang kapayapaan ang gumabay sa iyong mga desisyon. Ang nakalaan para sa iyo ay darating sa paraang pinoprotektahan ang iyong puso, iginagalang ang iyong pagtitiyaga, at sumusuporta sa iyong buhay ng buo. At kapag dumating ito, makikilala mo, hindi sa tindi ng tuwa, kundi sa malalim na katahimikang magsasabi sa iyo. Sa wakas, ligtas na ako.